Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dapat ay hindi maganda ang pakiramdam ni Nimbus dahil natulog siya kasama ng taong kinasusuklaman niya, pero kakatawang hindi niya maramdaman iyon. Sa halip na mabigat na loob ay tila ang gaan-gaan pa ng pakiramdam niya. Dahil ba iyon sa higit na nasatisfy siya ni Audrey sa kama? Dahil ba nagustuhan niya ang mga pagtugon nito? Kahit na ba mas malaki ang naging performance niya sa nangyari sa kanila? Nang maramdaman ang pantay na paghinga ni Audrey, isakala na pagdesisyon ng tumayo ni Nimbus sa kama. Malapit nang sumikat ang araw nang matapos sila sa kama at pagod na siya, pero hindi niya magawang makatulog dahil sa mga naramdamang iyon. Tama't makatarungan ba ang nararamdaman niya? Iyon lang ang katanungang tanging nakapagpagulo sa isip niya. Sa pagtayo ay tiningnan niya ang natutulog at hubad na anyo ni Audrey. Napakaganda nitong pagmasdan. Nakailang round sila pero tila kulang pa sa kanya ang mga nangyari. He wanted more. Kung hindi nga lang niya naramdaman na pagod na ito ay hindi pa siya titigil. Nakangiti si Audrey habang natutulog. Tila sayang-saya at kontento rin kagaya niya. They both satisfied each other. Lalong nanlambot ang puso ni Nimbus. Siguro ay mali ang kanyang nararamdaman pero tama ang desisyon niya na ayusin ang relasyon nila. Maybe not on the emotional part, pero kailangan din niya makinabang sa pisikal na bahagi, lalo na at nakakaramdam siya ng pagnanasa sa asawa. He wanted to take advantage, and she took it too. Naramdaman ni Nimbus na nagpipigil si Audrey na ipagkaloob sa kanya ang sarili kanina. Siguro ay naiisip din ito na hindi iyon tama, pero tila pareho rin sila ng nararamdaman. Gaano man niya pigilan ang sarili, mas malakas ang puwersa na nagdadala sa kanya palapit kay Audrey at ginamit man niya ang kagustuhan ng anak bilang dahilan para makuha ito. Alam niya na malaki rin ang kagustuhan niyang maayos ang relasyon nila. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang mga sinabi ng kaibigang sina Riker at Alaric. Siguro ay tama ang mga ito. Wala namang mawawala sa kanya kung bukod sa anak ay pagtuunan niya ng pansin ng asawa dahil wala naman siyang nobya. Kung tutuusin ay may advantage pa nga iyon sa kanya. Ang tanging mali lang talaga ay hindi niya pang napapatawad ang asawa sa kasalanan nito. Pero sabi nga ni na Riker at Alaric, 7 taon na ang nakakaraan. Kailangan na niyang mag-move on. Saka bata pa si Audrey noon, madalas nagkakamali. Immature, hindi naiisip ang maaring maging consequences ng kilos. Ganoon pa man, kaya ba niyang lubos sa patawarin at limutin ang taong dahilan kung bakit nawala ang unang pag-ibig niya? At higit pa, ang taong naging dahilan kung bakit nawala ang mga taong hindi man siya binigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal ay ang naging dahilan kung ano siya ngayon? Kaya ba niyang itapon na lang iyon para sa babaeng ito? Lalo na at hindi pa naman ganoon kalinaw at kasigurado ang totoong nararamdaman niya para dito. Napakasarap ng pakiramdam ni Nimbus. Sa buong buhay niya ay noon lang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Nanaginip kasi siya na maganda. Hinahalikan daw siya ni Kra, ang malambing at mahinhin na nobya niya. Nakakuha siya ng halik rito pero kailanman ay hindi naging malalim iyon kagaya ng pinagsaluhan nila sa paghalik niya ngayon. At may bonus pa raw iyon. Nagniig daw sila. Kailanman ay hindi naging mapangahas si Kra. She had always been the sweet, shy, and reserved lady. Ngayon lang ito lumambot sa kanya ng ganoon. Panaginip lang iyon, pero pakiramdam ni Nimbus ay totoong nangyari kaya masaya siya. Ginawa ba iyon ni Kra dahil naramdaman nito na may matindi siyang pagnanasa? Hindi man dito pero sa iba, but he wanted to get laid anyway at ayos na iyon sa kanya. Magaling at masarap naman daw ang nangyari sa kanila. Tila kontentong-kontento pa siya. Hindi man malinaw ang mukha ng nobya, ganoon pa man, nasisiguro siyang si Kra iyon dahil ito lang ang nobya niya. Hindi pa naman siguro incest ang isip niya para isiping ang nakaniig sa panaginip ay ang taong binigyan siya ng sari-saring emosyon kagabi.
May ngiti sa mga labi na iminulat ni Nimbus ang mga mata. Kaya lang ay mabilis siya napakunot noo nang mukha ngang tunay ang panaginip. May babae na kayakap sa kanya, pero lalo siya nagulat nang hindi iyon si Kra. Jesus Mariosep! Halos kasabay pa niya na magsalita niyo ng isang lalaking biglang pumasok sa kwarto nang mamukhaan niya kung sino ang katabi, ang kanyang nakagisnang kapatid, si Audrey. Anong ginagawa niya dito? At bakit nakahubad ito? May nangyari ba sa kanila? Totoo bang inakala niyang panaginip? Unti-unting dumaloy sa isip ni Nimbus ang mga nangyari kagabi. Naalala niyang sobra nga palang nalasing dahil napasarap siya sa mga inumin sa party ni Audrey. Hindi siya madalas umiinom ng alak, pero dahil ginugulo na magandang debutante ang isip, naisip niya na ang alkohol ang magpapaalis sa mga pumapasok doon. Paano kasi kahit hindi madalas sa sulyapan si Audrey ay tila paulit-ulit na nagpe-play sa isip niya ang magandang hitsura nito. Ang spoiled brat na batang kapatid na niya ay 18 years old na at tunay namang napakaganda nito. Ganoon man ay hindi maiwasan ni Nimbus na sulyapan si Audrey dahilan para magulong isip niya kung bakit ganoon ang nararamdaman. Tila mas malaki pa sa attraction ang nararamdaman niya sa babae. Si Audrey ang nakita niyang pinakamaganda noong gabi ng party, pero mali na makaramdam siya ng ganoon para sa babae. May nobya na siya, pero naakit pa rin siya rito. Pero bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita si Audrey sa ayos na nakagown para sa birthday nito. Kahit napapansin hindi ito ganoon kasaya, hindi iyon dahilan upang mawala ang kakaibang damdamin na nasa puso niya. Mas intense pa iyon kapag nakikita niya si Kra, kaya naguguluhan siya. Hindi ba dapat ay sinobya lang siya makaramdam ng kakaibang damdamin? Pero ginulo na malaki ng halos kapatid niya ang kanyang isip. Napakaganda nito at hindi niya mapigilan ang damdamin na makaramdam ng kakaiba rito. Ngunit sa nakita niyang sandaling iyon ay mukhang mas gugulo pa yata ang buhay niya. Bakit nasa kama niya si Audrey? Dinala niya ba ito roon? Hindi niya matandaan. Lasing siya. Naalala niyang dinadala siya ni Kra sa kwarto niya. Hanggang doon na lang iyon. Pero bakit si Audrey ang nasa kama? Anong ginawa mo, Nimbus? Dumagundong sa galit ang boses sa Demeter Galanes. Nang dahil doon ay unti-unting nagising si Audrey. Bumangon ito sa kama at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Dahil magkalapit ang katawan nila ay naramdaman ni Nimbus na tila natakot ito. Papa! Gumaralgal ang tinig ni Audrey, kinakabahan. Si Nimbus naman inamutla ang muka nang mapagtanto ang nangyari. Nanlambot din siya nang makitang kasunod ni Demeter si Kra. Namumutla rin ang muka sa gulat at mabilis at tumulo ang mga luha sa mga mata. Pero sa halip na ang nobya ang bigyan ng atensyon, ay mas nakaagaw ang sumunod na babae sa likuran ni Kra, si Talia Galanes, na inatake sa puso. Mommy! Mommy! Wake up! Ang boses na iyon ng anak ang nakapagpagising kay Audrey. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nakita ang masayang mukha ng anak na bumungad sa kanya. Binigyan siya agad nito ng yakap at pinupog ng halik ang kanyang muka. The gesture was more than enough to put a beautiful smile on her face. Pero nang may maalala ay napamulagat si Audrey. Napabangon siya sa kama at tumingin sa orasan sa bedside table. It was already 8 in the morning. Huli na siya sa morning routine niya. Oh no, baby! Gutom ka na ba? Hinawakan niya ang kamay nito. Linggo, pero hindi ibig sabihin ay kailangan niya magpahinga ng matagal. Kailangan siya ng kanyang mag-ama. Kahit may mga katulong sa bahay na maari magluto, ay palagi siya nakikialam sa mga ito. May pagkapihikan at maarte kasi si Nimbus sa pagkain. Madalas ay hindi ito kumakain ng pagkaing luto ng iba. I'm sorry. Hinaplos ni Audrey ang mukha ng anak. It's okay, Mom. Nakapagluto na po si Daddy. Hindi pa lang po ako nakain kasi gusto ko po na magkasama-sama tayong kumain. Hinihintay ka po namin gumising, paliwanag ng anak. Napatingin siya sa pinto at nakita nakatayo roon si Nimbus. Nakatingin sa kanya na walang sinasabing siya na lang hinihintay. Oh, tanging nasabi na lang niya. Napaisip si Audrey kung kailan natuto magluto si Nimbus, pero mas napaisip kung bakit kinakailangan gawin iyon ng asawa. Pwede naman siya nitong gisingin para maipaghanda niya ang mga ito. Iyon ang gawain ng isang asawa, diba? Gusto niyang patunayan kay Nimbus na kaya niya rin maging ganoon. Isama pa
Nasanay na siyang gawin iyon sa anak. Dagdag package lang si Nimbus sa pag-aasikaso sa kanya. But nevertheless, nag-e-enjoy rin siya sa ginagawa. Niyaya siya ng anak at ni Nimbus na bumaba sa garden kung saan ipinapahanda ng mga ito ang breakfast. Pagdating doon, ay tuwang-tuwa ang anak na ipagmalaki ang luto ng ama. "Mommy, look at Daddy's sunny side up egg. Hindi basag ang yelo. Daddy's good in cooking po pala." Tiningnan ni Audrey ang niluto ni Nimbus at tama nga si Nimrod. Maganda ang pagkakaluto ng itlog at hindi basag ang dilaw sa gitna. Favorite kasi ni Nimrod ang ganoong klase ng itlog at kapag hindi niya napaperfect ang pagluluto ng sunny side up ay nagrereklamo ito. Bukod sa itlog ay may pinirito rin na hotdog at bacon. Tama lang din ang pagkakaluto ng dalawa pang ulam. "Wow, ang galingan ni Daddy!" Sang-ayon naman niya sa anak. Tiningnan niya si Nimbus pagkatapos. Nagkamot ito ng ulo na parang teenage schoolboy na nag-uumpisang manligaw pero hindi alam ang gagawin. "I'm sorry, ito lang ang kaya kong lutuin." "Anong kailangang i-sorry? This is great, Nimbus. Thank you," sabi ni Audrey at niyaya ng kumain ang mag-ama sa garden. Nakaset na ang table at tanging ang mga kakainin na lang hinihintay. Nanaba ang puso ni Audrey sa nangyari ngayong umaga. Hindi niya inaasahan iyon. Kagaya na lang ng mga hindi inaasahan na pangyayari sa buhay niya sa nakalipas sa linggo. Hindi siya mahilig mag-take ng risk, pero masaya siya na ginawa iyon ni Nimbus para sa pamilya nila, para sa relasyon nila mag-asawa. Lalo pang nanaba ang kanyang puso nang makita kung paano asikasuhin ni Nimbus si Nimrod na naging magana sa pagkain dahil sa ginagawa nito. Sandali nagulat pa si Audrey nang pati siya ay asikasuhin ni Nimbus sa pagkain. Nilagyan ng asawa ng ulam ang pinggan niya. Pagkatapos pa niyon, ay nilagyan naman nito ng orange juice ang baso niya na paborito niyang inumin tuwing almusal. Kahit ilang linggo na iyong ginagawa ni Nimbus, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-init ang mga pisngi. She always found this gesture of Nimbus sweet. Tama talaga siya na nagpadala sa damdamin at nagtiwala kay Nimbus. Sumuko si Audrey kay Nimbus, hindi lang dahil sa tawag ng katawan, kung hindi dahil gusto niya magtiwala rito, na kahit may hinala siya na pisikal na relasyon lang ang mas maibibigay ng asawa, pwede pa rin siyang umasa na may makukuha rito. Sa kabila ng lahat ay mahal pa rin niya si Nimbus kaya gusto niya mag-take ng risk. Hindi naman kasi siya talaga galit sa asawa. Kung tutuusin nga ay dapat na humingi siya ng tawad dito. Dapat siya maghabol dahil siya ang may kasalanan. Pero hindi niya magawa dahil bukod sa natatakot, may kasalanan din ito sa kanya. Kasalanan hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kasigurado kung sinadya ba ni Nimbus o sadyang tinadhana lang talaga na mangyari. Pero hindi na iniisip ni Audrey ang mga iyon ngayon. Nandito na si Nimbus sa tabi nila ng anak. Bumabawi sa mga taong wala ito sa tabi niya. Para sa kanya at sapat na iyon. Sapat na rin na kahit hindi siya sabihan ng mga salitang mahal kita, nakikita naman niya na pinapahalagahan siya nito. Kahit sa mga ganoong bagay lang ay masaya na siya. At least, tinutupad ni Nimbus ang sinabi kahit papaano. Pagkatapos sa pagsilbihan ni Nimbus ay napatingin siya sa kanyang anak. Ang dahilan kung bakit siya napalapit sa unang lalaking minahal at hanggang ngayon ay minamahal pa rin. Sa ilang linggong pagsasama nila bilang isang pamilya ay nakikita niya ang matinding pagbabago sa anak. Noon ay madalas sa tahimik lang si Nimrod at tila magiging seryosong tao paglaki kagaya ng ama. Pero ngayon ay madalas na magsalita ito at nakangiti. Mukhang masayang masaya sa nangyayaring pagbabago sa buhay nito. Halos wala na tuloy mahihiling pa si Audrey. Sa ngayon, "I'll miss seeing you this happy, Mommy." Biglang wika ni Nimrod nang magkasalubong ang tingin nila. Kumunot ang noo ni Nimbus. Napataas din ang isang kilay. "Why, aalis bang mommy mo?" Tumingin ito sa kanya. Tumango si Nimrod. Nagpaliwanag naman si Audrey. "May pupuntahan akong convention bukas sa Cebu. 3 days akong mawawala." "How come ngayon ko lang nalaman?" "Kahapon ko lang nalaman. Hindi ko na naman nasabi sa'yo kagabi. Dahil nang dumating ka ay nagmamadaling hindi na ituloy ni Audrey ang sabihin nang maalalang kasama nilang anak sa hapag. Alam mo nang ibig kong sabihin. Buong araw na wala si Nimbus sa bahay dahil sa negosyo. Ang alam niya ay sa New York ito nakabase pero dahil sa kanya mag-ina
ay mas tinuon muna nito ang pansin sa negosyo ng Children Care Group of Companies sa Pilipinas para mas makasama sila. Gustuhin man kasi ni Nimbus na dalhin sila mag-ina sa New York ay hindi pa pwede ngayon. Gusto raw muna nitong patapusin ang school year ni Nimrod para hindi magulo ang pag-aaral ng anak. Kapag daw natapos si Nimrod ang school year at magpahiwatig ng kagustuhang manirahan sa ibang bansa, saka lang daw muna magdedesisyon si Nimbus kung ano ang magiging home base nila. Hindi naman daw kasi malulugi ang kumpanya dahil hindi lang naman ito ang humahawak ngayon. Dahil magkakasama araw-araw ay talagang nagkakalapit sila ni Nimbus. At kahit umaalis ito sa araw para sa trabaho, ay hindi nito nakakalimutang bumawi sa gabi para sa kanilang anak at para na rin sa kanya. Parang hindi mawala-wala ang pagnanasa ng asawa sa kanya. Every night, he also did business in bed with her at dahil sa kasabikan nito kagabi ay hindi na niya na-open ang tungkol sa pagpunta sa convention. Hindi ba't napag-usapan na natin ang tungkol sa trabaho mo? Tumango si Audrey. Napag-usapan nila ni Nimbus na hindi muna siya tatanggap ng maraming kliyente dahil gusto nitong ituon niya ang pansin kay Nimrod. Gusto rin naman niya iyon dahil gusto niya makasama ang anak. Gusto niya masubaybayan ang paglaki nito. Pero hindi ibig sabihin niyon na ititigil na niya ang pagiging interior designer. Maglalaylo lang siya. Alam ko, pero isa itong prestigious event at maswerte ang mga interior designer na naiimbitahan rito kaya napauo na ako. Saka naikwento mo sa akin na next week ay hindi ka naman magiging busy. Naisip ko na ikaw muna mag-alaga kay Nimrod. Hindi kasi gusto ni Nimbus na pabayaan na lang anak nila sa ibang tao. Kahit sa yaya pa ng bata, mahirap sa asawa ang magtiwala dahil na rin sa laki ng value nito sa lipunan. Ang sabi ni Nimbus ay marami ang nagtatangka sa buhay nito at natatakot ito na kapag pinabayaan nila ang anak sa ibang tao ay maaaring may gawing hindi maganda sa nag-iisang anak. Tumango si Nimbus. Nakahinga naman si Audrey ng maluwag nang maintindihan nito iyon. Nang matapos na mag-usap ay tumayo si Nimrod sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito. I'll really miss you, Mommy. Call me every day, okay? I'll miss you too, baby. Of course I will. Pangako niya at hinalikan pa ito sa noo. Mamimiss nga ni Audrey ang anak. Dahil ilang linggo nang halos hindi sila mapaghiwalay dahil hindi ganoon nagtatrabaho, maninibago siya na wala si Nimrod sa paligid. Hindi man iyon ang unang beses na iniwan ng anak ng ilang araw, mamimiss pa rin niya ito. Pero alam niya na bukod kay Nimrod, mamimiss din niya si Nimbus. Kung sana nga lang ay kagaya ng anak, ay ganoon din ang nararamdaman ng asawa sa pag-alis niya. Pero bakit pa ba siya hihiling ng malaki? Dapat makontento na siya sa kayang ibigay ni Nimbus sa kanya. Mukhang walang dapat ikapagsisi si Audrey sa ginawang desisyon na lumipat sa bahay ni Nimbus at mamuhay bilang isang pamilya. Yun nga lang, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung may pagtingin ba sa kanyang asawa. Mga ka-felicidad, samahan ninyo ako sa susunod na kwento. Kaya naman, abangan!